Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mayad nga temprano Luzon, maayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Gising na, bago na, ngayon nga itong ikalawang Lunes ng ating kasalukuyang buwan. At dahil back to work and back to school na naman ang marami sa atin, inaasahan na ang traffic ngayong araw. Pero bukod sa traffic, mahalagang handa rin kayo umulan man o umaraw. Huwag po kayong mag-alala, tutok lang dito sa amin at sagot na namin ang weather updates. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din kaming napapanood online, yan po ay sa pamamagitan nitong www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid na mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Monday morning, October 10, 2016. Ako po si Desiree Jonyo. Kung balak mo namang isabay sa pagsikat ng araw ang pag-alis mo sa iyong tahanan, ang sunrise natin along Metro Manila, yan po ay pagsapit naman ng 5:47 a.m. Sunset naman natin, 39 minutes lamang makalipas nga itong alas 5 ng hapon. At para bigyan tayo ng update sa lagay ng ating panahon, makakapanem na natin ang live. Wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Magandang umaga po, Sir Meno. Unahin na po natin, ano po bang update doon sa bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Papasok po ba ito dito sa ating boundary? At ano po ba yung mga magiging epekto ng nasabing sama ng panahon? Magandang umaga rin, Desiree, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa update tungkol sa bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na merong pangalang international name na Songda, ito ay nasa layong 2,615 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan, ito may taglay na lakas na hangin umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 120 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ito ay hindi natin inaasahang papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, kaya tula itong magiging epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Alright, mabuting balita ngayon dahil hindi naman pala inaasahang papasok itong nasabing bagyo dito sa ating boundary at wala lang magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating mga kapuluan. Sir Meno, napansin ko po na nitong mga nakalipas na araw, yung habagat dominante sa Luzon. Pero yung mga pag-ulan po, madalas na mag-issue ng mga heavy rainfall warning sa bahagi ng La Union, Zambales, Bataan at sa Pangasinan. Bakit po ba tila concentrated yung mga pag-ulan sa ating mga nabanggit na lugar? Naging concentrated ang mga pag-ulan sa nabanggit na area dahil sa epekto pa rin ng ating lumabas na si Julian. Hindi ito kumikilos hanggang sa ngayon. Kaya't ang unang tinatamaan ng ating habagat ay yung nabanggit na lugar, yung Pangasinan, La Union. Kaya't yan ang patuloy na inuulan na epekto nga ng ating habagat. Alright, nalaman nga natin na bagamat sa buong Luzon o sa Northern at Central Luzon ngayon umiiral yung habagat, tila naging concentrated o mas focus yung mga pag-ulan doon sa ating mga nabanggit na lugar dahil yun nga yung unang tinatamaan ng habagat na napalakas ng paglabas ng bagyong Julian. Ito naman po, Sir Meno, para naman po sa mga may lakad ngayong araw, lalo na doon sa mga magbabalik eskwela, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Para sa magiging lagay ng ating panahon, dahil epekto pa rin ng ating habagat nga, medyo maulan ang magiging natin dito sa Luzon. Magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, sa Cordillera, sa Cagayan Valley. Yan ay dahilan pa, at sa gitnang Luzon, yan ay dahilan pa rin nga dito sa pinalakas na habagat ng ating bagyong si Julian. Dito naman sa Kamaynilaan at sa Calabarzon, makakaranas pa rin tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Yan ay bunga naman ng pagsasanib ng dalawang magkaibang hangin na nangyayari nga sa nabanggit na lugar. Dito naman sa Davao Region, sa Mindanao, gayon na rin sa Socsargen, magkakaroon din tayo ng mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan.
Yan ay bunga naman ng ating isang low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun ay yung trap ng nasabing low pressure area, yun ang nagdudulot naman ng mga pag-ulan sa nasabing lugar. Then sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy naman makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit asahan pa rin yung posibleng pagkakaroon nga ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog o yung tinatawag nating local thunderstorm. Ulitin lamang natin, yung ilang bahagi pa nalang Luzon, pababa sa may bahagi ng Mindanao, makakaranas ng may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan ngayong araw. Kaya naman huwag kalilimutan na magdala ng payong saan man ang inyong mga lakad. Ito naman po, Sir Meno, para po sa ating mga kababayang papalaot mamaya lamang, ano po ba yung inaasahan nating sea condition? Para naman sa ating mga mangingisda at gumagamit ng maliliit na sasakyan pandagat, bagamat ligtas at wala tayong nakataas na gale warning sa amang bahagi ng bansa, patuloy nating pinag-iingat itong ating mga mangingisda na papalaot dito nga sa Hilaga at sa Kanlurang Luzon. Ang kondisyon ng ating dagat ay katamtaman hanggang sa maalon pa rin, kaya iba yung ingat pa rin kung sakaling kayo maglalayag sa nasabing mga baybaying dagat. At nakapanayan po natin ang live. Wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Maraming salamat po, Sir Meno, sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.